Alright. Naalala kasi ako kay Ayan. Pat. Sabi, may nag-viral na reel. Sabi niya, don't just love your job. Job your love now. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin dito ang buhay ng isang church creative behind the scenes and syempre, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hello everyone, welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ang podcast para sa mga church creatives like you and me. So, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, nanonood, nakikinig sa ating Black Shirt Crew, no? Shoutout sa 6,000 live viewers niyan. Invisible Zero. Maraming salamat po. Sobrang daming 0, 6 na lang nakikita natin. Ayun, so please share this live para mas marami pang alam mo yan, posibleng ma-bless sa mga pag-uusapan natin. Malay mo, manalo sila ng prize, may matutunan sila na something, something that they can take home to their churches, to their life. We hope that this inspires you. We hope that this becomes a blessing to your life. Yes, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, tapos Alam na. ko na closing prayer na si Chris eh. Okay na. So by the way, before we begin, we will be your host for this episode 17. My name is Chris. Chevy. Ako si Pat. Si JR. Gandang hapon po. Yes. Welcome back sa ating gang. Sa ating bagang, mga kabagang. sa ating usual gang. Medyo matagal tayo hindi nag-podcast. Nangiyak-iyak pa si Patrick. Namiss ka rin namin, Patrick. Marami nagkakasakit. Actually, ako rin Amin sakit kayong dalawa. Tara siya, ano ba yan? So, sa mga mga nagkakasakit dyan, we pray for healing in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, our episode for today is about digital faith. Paano siya-shape ng tech ang faith mo. So, if you're someone who is techie, who is along the lines ng lalo sa media team, sa audio team, share this to your group lalo sa mga GC nyo, sa mga church GC nyo, ministry GC nyo, para malay mo may matake home sila dito. And dapat ata yung bibigyan natin ng prize yung mga nagtatag naku, para yung mga panalo talaga sa atin. Nagtatag. Yan na mga keyboard warriors. Pagkakataon Tag na na yan. nga ako. Okay, before we jump on to the topic, let's start with what is trending, no? Since matagal na tayong hindi nagkikita. Let's share what's trending. Okay. Ayun nga sa sobrang tagal ng pagkikita natin, feeling ko, yung share ko ngayon, parang magka-time travel tayo. Okay. Hindi kasi, lately, may nakita akong post na meron daw mga tao ngayon na bumabalik dun sa mga dumb phones. Hindi ko nga alam na dumb phones yung tawag sa mga Nokia, yung mga dekipad yung na mga tawag cellphones. So, may isang article na nagsasabi, kaya daw nagra-rise ulit yung mga ganitong pagbili ng mga ganyan is to reduce screen time kasi para malabanan yung addiction sa cellphone, sa social media. Yeah. Pero, kayo ba, syempre media people tayo and syempre, media ministry, ginagamit natin yung phone. And mostly connected tayo through internet talaga. Yeah. Sa tingin nyo, may pagkakataon na babalik din kayo sa ganyan. Parang, Ano ba tawag yan natin, Shevin? Hindi ko Actually, na naabutan yan eh. Ano ba yan? Tawag namin dyan phone eh. Phone lang. Yung mga matatanda. siguro kasi dahil opposite lang smartphone. Kasi di ba yung touch? Pero naabutan nyo ba to? Na Opo, gumamit ba kayo ng ganyan? Opo, nagkaroon po ka ng ganyan. Pero yung sa akin, Blackberry na eh. Yung... Oh, Wow, joke lang. Yo. Sorry ah. Yung simula. Joke lang. Actually, ako Yung first Nokia. phone ko Nokia 3210. Yung pag nahulog sa sahig, mababasag yung Oo, ganun. Yeah. Tapos yung games. Yung ganyan po ba itsura? Snake. Yan itsura? Hindi, yan. 3310 ata yan. Okay. Alam mo. Nox. Yung first phone ko yung yung Razor. na-open, yung parang may flex na siya na. Flip phone. Shell phone. Parang ganun. Pangarap ko yung dati. First day ko pa lang nawala ko na agad. Sa school. Dinala ako sa school para mag-fasting. Wala, hindi umabot sa school. Nawala na agad. Ninakaw? Na-snatch? Nahulog siguro. Na misplaced ko. Oh. Bye-bye.
So ngayon, parang binalik nila yung mga ganyang phone dahil para lang, I think sa maiba mga yung ano to lifestyle. mga nadidistract sa social media tsaka sa dami ng apps sa phone. Parang Pero kasi kung ano use ano, talaga ng phone for calling and texting, yun talaga yung basic susunod lang. na. Yeah, very Kumbaga, basic. actually yung mga ganyan nga, bumalik yung isang market yan, pero may mga additional feature na like meron ng hotspot, Ay, wow. may internet, ganyan. May wifi na. Wala lang social media. May CapCut. Hirap kasi mag-Facebook. CapCut. Baka, di ba? Pero ayun, kumbaga, kasi feeling ko problem dyan, nasa tao pa din eh. Hindi lang sa tool eh. Yes. Depende Pero it rin would be sa- nice to have that kind of phone. Kasi mostly nostalgic for, tsaka yes. oo. Yes. Ano tawag Agree. doon sa mga... Parang collection na. Tawag dito? Sa mga spy movies, may Usually ganyan. Burner phones tawag. Yung mga isang gamitan lang, tatapon na. Oo. I think one of the reasons ba't binabalikan din yan dahil sa nostalgia, Ayan. nostalgic train talaga eh. Yung nakakaramdam na karamihan ano na eh. Gusto nang bumalik sa sa nakaraan eh. Oo. Ayun. So what is next for our for training? Siguro ako na eto sobrang excited ako dito kasi ako ay mahilig sa sitcom, mga ganun, mga mockumentary type na na series. So if you are watching The Office, you are watching Brooklyn Nine-Nine, kung fan ka sa mga ganong klaseng comedy, here is The Promised Land series, a story of yung journey ni Moses sa na may twist na nakakatawa yung kumbaga ipapakita niya yung pagka-chaotic ng paano magplano, paano mag-lead ng mga tao, di ba? Comedy yan? Oh. Astig. So, Astig. as in para siyang The Office yung type niya ng Cool. kuha. May first pilot episode na sila and I think it was 1 year ata ago na sinend siya. So this today nag-premiere hindi ko alam kung mag-premiere or nag-premiere na, but October 1 as of today. Saan siya mapapanood? Hindi ko rin alam Sa eh. YouTube. Actually sa YouTube. Yeah, Meron. Pinalabas yung pilot. second episode na ata itong lalabas eh. Oh, yeah. Pero yung first episode, Sa YouTube. super tagal yun eh, a few months ago. Pero nakakatawa siya actually. Ilang minutes yung episode? 30? 30. My Oh, God. usual sitcom. Cool. 20. Pero ang galing kasi na naisip nila na gumawa ng ganong Yeah. kind of story and comedy, di ba? Parang ang hirap isipan ng comedy. Typical comedy. Na sa Bible, di ba? Pero na-pull off nila yung Ang dami rin kasi gustong ang daming actually nanonood ng mga sitcom, mga Big Bang Theory, mga ganun. Dahil para siyang panglibang, 'di ba? Habang nag-work, habang nag-ano. So maganda na venture out nila yung linagay nila yung story ni Moses sa ganitong klaseng format ng film, 'di ba? Galing. Usually pag ganito lang tawag dito, talagang pure tawanan lang, walang halong word, walang halong Bible, anything related sa Bible. But this one, I think this will spark interest sa mga unbelievers din. Kasi siya eh. Ano siya? Produced by a Christian media organization? Ganun? Parang The Chosen on. O para siyang Cool, The Chosen eh kasi yung parang Angels how it Studios. was built, how it was produced is crowdfunded siya. So kaya ang tagal nung Yeah. gap between the episodes kasi siguro nahirapan silang mag-raise Mag-raise. ng fund for that. So hopefully magtuloy-tuloy kasi nung una siyang pinalabas, excited ako. Tapos parang ang tagal sobra. Yeah. Tapos buti ngayon ipapalabas na yung second episode. Yeah. So, what's next, guys? Ayun, sa akin naman ay 'di ba maraming ang mga kaganapan sa buong mundo, no? Yung mga governments na natatapol ng ng mga mamamayan, no. So alam natin yung nangyari sa Nepal, no, na and kalat yun sa news na talagang sinunog nila yung maraming mga government institutions. Pero ang interesting dito ay after that happened, nag-elect sila ng bagong prime minister at gumamit sila ng app, no, to elect their Kakaiba. new prime minister, and they use Discord, no. So yung Discord
Gumagamit ba kayo ng Discord? Yep. Yeah, oo. Yeah. Ako minsan sumasawsaw lang ako doon sa Discord. Online chat and community platform. Yeah. And they use that to debate and vote safely. Selecting Sushila Karki as the interim prime minister. Ayun. So interesting lang na I think this is a first time no na gumamit ng ganong platform to elect a government official. Yeah. I can imagine na as someone na galing sa school na maraming mahilig maglaro. Discord kasi usually ginagamit siya sa For mga gaming talaga community talaga siya. Yes. Pero you would be so surprised how these moderator Discord mods yung tawag sa kanila, how they organize yung isang, hindi siya yung kagaya ng Facebook or ng kahit anong social media na pag gumawa ka ng community, ng page, ng group, kumbaga yun na yun. Dun, there's a way na you can mention people, there's a way that you can rank people by how engaging they are inside Discord. May mga voting ganito ganyan sa Discord. Yung surprising dyan is they actually took the step na to use a gaming a usually gaming tag talaga na app for this. And interesting kasi the reason na nag-aklasan yung mga tao sa Nepal is because the government initially banned social media, yung Facebook, no. Then, Kaya yun yung ginamit nila. kumbaga parang kung isipin mo parang sa dami ng corruption and everything, yung pagbaban ng social media yung naka-trigger talaga sa kanila. Akala nila kasi makontrol nila yung usapan if they ban. Yeah. Pero yun din, technology din yung ginamit nila to transition to a new government. Yeah. Yun. Sakto kasi ang topic natin ngayon, Nax. Napakaganda naman ng transition. Ano nga ba? Sakto, ang topic kasi natin ngayon is technology shaping our faith. Cool. So, yung pinag-usapan natin kanina dyan tungkol sa Nepal, that's shaping tawag dito sa political sa political side. So, ang topic natin for this episode is how did technology shape your faith? Lalo na sa Christian life talaga natin, no? Kasi ako hindi ko alam sa inyo pero technology ang kind of naging magnet sa akin na serve, 'di ba? Galing. So parang yun yung nag-attract sa akin na mag-serve. For other people it may be because someone invited you to church, someone message you o napadaan ka lang na ka sa ad. Pero for other people the one that called them, diba, is actually the ministry na camera, kung mahilig ka sa camera, sa mic, ako sa microphone ako. So technically technology ang nagdala sa akin. So sa inyo, let's start with this, no. Paano kayo nadala sa mga nyo, sa mga paano kayo napaserve sa mga church nyo? Sa crush. Ay, yun. Yeah. Sa crush. Ako medyo technology rin kasi dati naalala ko nung dinadala kami sa church ng parents namin na like hindi pa masyado uso yung mga PowerPoint noon. Siyempre pag growing up in church parang nakaka-boring, wala kang matingnan pag bata ka, attend ka ng church, walang something that interests you. Yeah. So I think naging active na ako sa church nung medyo may mga PowerPoint na yung church, may mga videos na pinapalabas, yung mga songs na kinakanta medyo bago na, so bagay sa edad mo. So I can say also technology helped me na mas magustuhan yung Christian yung environment. Anything specific, sir, na naalala mo, like very like object na talagang Ako there's this one pastor sa church namin. Hindi ko siya pastor pero whenever he preaches, si Kuya Amor, nagde-design siya ng slides na hindi lang basta simpleng PowerPoint. May mga animation siya. Na ini-incorporate sa mga slides niya. And ako hindi pa ako media person nung nakita ko yung mga ginagawa niya ganun. Pero nakita ko yung effort. Ang hirap pala gawin ng mga, meron siyang slide na may Holy Spirit kunyari, may dove. Hindi lang siya basta picture. Gagalaw yung dove, pupunta sa left, tapos lalabas yung text. So may animation
animation siya before pa yung Canva and yung mga editing softwares before ko nalaman yung mga yon. So sa akin that sparked interest, intrigue and yung liking sa ano. Pwede pa lang gamitin ng Kristiyano yung mga ganung bagay to invite and Kung pre Canva yan. yeah. Naku, sobrang hirap naman gawin yan. Yes, so mataga siya, di ba? Baka nga PowerPoint, no? Microsoft Yeah. PowerPoint, yung pang-animate. Likely, PowerPoint. So yun. Sa inyo po, anything anything object technology related na humila sa inyo? Crash. Di sa akin kasi worship, Crash. music una. Actually, music sa akin sa una. Pero hindi yata ako para sa music. Why? Bakit Kaya naman? napunta sa media. Bakit tayo Hindi. mga siya? Sige. Pero sa akin, music, actually, ito, fun fact, nung hindi pa ako Christian, tapos na-invite ako sa church ko ngayon, yun pa rin naman, na-amaze talaga ako na may kantahan sa loob ng simbahan. Yeah. Bakit? Na-amaze talaga ako na may upbeat songs na masaya, tapos may drums. Very Ano ba inisip unusual mo yun sa dati? akin ha. Ano inisip mo before? Solemn, parang gano'n kasi nasanay ako sa gano'n Oo. So, parang ang saya. Sabi ko, ang saya dito, parang ang saya nga maging Christian, ganyan. Ano yung song na tumatak? Oo nga no. Alive. Ano nga ba yung open the heavens, all my fountains. Galing Ayan. naman talaga. Ayun. Sorry, medyo na side Ano kanta? track. Napakanta naging kita, yes. music. Ayan ba yung goal mo? Pero ayun, kung related naman sa technology, pagdating na sa ministry ko ngayon, sa media. Yun. Medyo shift tayo dun sa media. Ano yung nagdala sa'yo dun sa sa media team na yun? Meron bang camera ang unang humila sa'yo? Kailangan ba nila nang magde-design ng slides? Well, ang humila sa akin sa media dahil media na yung naaral ko sa school. Pero ang nag-trigger sa akin para mag-start ng ministry sa church namin is yung influence ng AP Media. Ang lakas talaga. Shout out. Ayan, alright. Sir Keith, shout out if you're watching. Alright. Pero ayun. Kaya nga okay talaga yung mga ganitong podcast. Hindi lang ng Black Shirt Crew syempre, pero especially Black Shirt Crew. Yeah. Nakakatulong. Talagang AP Media Kanta, talaga. kanta. Napaka... Kanta daw muna ka. Totoo naman. Okay. Anything object related? Like, Camera talaga. camera talaga. Okay. Doon talaga ako. So yun din yung doon ka rin nag-start maging passionate sa creatives. Yeah. Okay. Yep. Camera person. Kayo po, Kuya Pat. Ako nung unang panahon. Wow. Unang panahon. Siguro kasi nung time na yon wala pa talagang tech na meron tayo ngayon. So, una yung projector screen. Ayan. Tama ba? Hindi projector screen. Yun ba yung overhead projector. Yung makaluma, yung malaki. yung Tapos nakalagay sa cover, table. yung may ilaw. Acetate. Ayan, search nyo na lang sa Google kung ano yung itsura doon. Ayan. Ako nga May ito, acetate. school. So, manghang-mangha ako doon kasi ewan ko, di ba pag bata, lights and shadows, nakaka-attract siya. So bago pa ako tumugtog, nag-help na ako doon sa na yun, sa lyrics, no? So mga ninuno ng pro presenter. No? Di ba? May mga effect pa yan kung paano mo ilalagay yung acetate, paano mo papalitan, di ba? Yung ganyan. Chemical yun? Like, meron chemical? Hindi, acetate yun? Para siyang film Plastic. na plastic. Ayan. Ba yan? So, lalo ako. Paghahalataan. 101. Kung anong edad. Tapos, ano pa ba? Sa Children's Church TV. Kasi, may 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 mga TV, film TV. showing, di ba? Na mga so, meron kami pinanood nun na Actually, naalala ko pa yung mga films una yung about sa Genesis, ganyan. Nakakatawa kasi so hindi ko naman alam na nung bata ako na yung mga palabas pala sa mga biblical movies, hindi siya totally biblical. So may mga poetic license. Yeah. So may isang scene doon ng yung Tower of Babel na umakyat yung basta alam naman natin yung story ng Tower of Babel, di ba? Pero doon sa scene na yon, may umakyat na parang leader, tapos pinana yung yung langit.
Tapos, doon nag-iba-iba yung language ng mga tao. So yun yung unang exposure ko sa story na yun. Kaya nung tinanong nung Sunday school teacher, sino nakakaalam ng story nung Tower of Babel? Yun yung kinuwento ko. Tapos mali. Proud na proud ba? Kinuwento sa magulang. Tama naman, nagbago yung language. Yung pinanala yun. Hindi, malay mo, may tao talaga na. Oo. Pero yeah, ayun. So kumbaga even now yun nga yung mga film showings na napanood ko before, naalala ko pa rin. Naalala ko So, tuloy yung malaking mga impact pinapanood naman namin nung bata kami, yung The Chosen sa bahay. Wow, Gen Alpha. The Chosen. Meron dati, Naalala ko nung bata pa, The Chosen. meron dati yung yung story din ni The Prince of Egypt. Ayun. Ay, yun. Yun yung Magandang mga yun yung time na Disney? Parang Disney tawag film din- Ben. DreamWorks. DreamWorks pala. Yun yung time na frame by frame kasi yung tawag doon pag paper by paper nagdo-drawing ka ng para ma-produce yung animation if you're someone na individual na artist na gusto mong mag-produce ng something, hindi siya realistic gawin kasi kung mag-isa ka lang gusto mong mag-produce ng ganun, wala, siguro tatanda ka na, hindi ka pa nakaka 1 minute sa animation mo. So ang nag-pull sa akin is nung natuto ako mag-Adobe Illustrator sa pag-enroll ko sa college. Kasi talaga ako, trad artist talaga ako pen and paper talaga ako, pencil paper, color pencils, lahat yun. So nag-wonder ako before, Lord, di ba binigyan mo ako ng gift na maliban sa singing, di ba Lord? Imposible naman na hindi ka intentional na sinalpak mo lang yung gift sa arts tapos wala lang pupuntahan to, walang ka-connect sa buhay ko. So sinagot ni Lord May through realization ka kaagad. hindi nga agad-agad yun So nagka-struggle ako sa college din maganahan kasi hindi ko mahanap kung Lord, ito ba talaga? Sige, aaralin ko, pero ito ba talaga? Hindi ko magawang mag-transition to digital from traditional. So ang na-enjoy ko nun, ang naging first try ko nun is Illustrator, which sa mouse lang, hindi siya sa pencil. So ibang attacking the arts in different medium naman. So eventually ito na ako. Eventually ito na ako mag-animate sa After Effects, hindi mo talaga ako mapapadrawing ng animation. Very time talaga siya, consuming. Eventually naging digital na technically. Then now I'm also serving sa media team na rin namin sa church, which before wala talaga akong kinalaman as in. Oo. Yan na si Chris, naka-leather jacket na siya. Ayun na, ito na ako ngayon. Sa mga, ako nga pala sa... Bagong buhay na din siya. Oo. New life. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dyan. Investigador na siya ngayon. Labas ko yung ID. Okay. By the way, meron din palang changes, no? Naalala ko sa usapan natin. Dati, syempre, pag nag-notes tayo, pag babasa tayo ng Bible talaga. Tapos notes talaga, magsusulat ka talaga ng Ngayon, makikita mo lahat na ng pastor, kahit yung mga pinaka traditional na pastor, naka-iPad na, naka na. Ay, naalala ko si Pastor Ray sa event. Sabi niya, okay, magbabasa daw siya ng passage. Sabi niya, okay, take out your phony Bibles. Phone? Phony Bibles. Sabi niya, okay, take out your phony Bible. Pag pag nagde-devotion ba kayo, na rin? Through phone na rin? Sinusulat niyo pa rin ba? Phone. Ako phone talaga. Kasi ngayon may mga Bible ako, hindi nahirapan ako basahin, nalilitan ako sa text. Yun ang problema ko ngayon. So it kind of changed din yung routine mo when it went digital. Yes. Kahit yung pastor namin sasabihin niya, okay, take out your Bibles, yun muna. Ngayon, take out your Bible apps na. Ako nga, pag nag-handle ako ng D-group, yung, ang gamit diba may yung, ba tawag doon, Pinoy version na Bible. Wala pong digital yun So, ang gagawin ko, pag magtuturo ako, pipicture para mag-zoom mo na. Para mag-zoom Kasi ko yung page. Ay problem. Kasi kung hindi, hirapan ako basahin. Pero nagka-ano ba kayo? Nagka-tension ba kayo with parang transitioning
to I'm sure lahat tayo na pagdaanan niya na parang Lord, tama ba to na Bible app yung gamit ko to read your word. Actually, nung unang lumabas yung Bible app, marami pang Skeptical. dyan eh. Yeah. For Skeptical, sure. tsaka parang feeling kasi nila iniiwan na nila yung yung traditional Pero for me, mas sanay pa rin ako na magbasa using the paper paper Bible. So Same. pero pag yung mga quick Mabilisan. Paglakad tingin. dala, syempre. Yun. So Helpful pero pa pag sa bahay, talaga, paper. Kasi mabilis ako ma-distract. Yun. So pag phone yung binigay mo sa akin pang Devo, mahirap. May alt-tab eh. Oo. Sa akin yung tension ko pag kung from digital to paper. Sorry. From digital to paper. Hindi, I mean lately kasi, bumili kasi talaga ako ng physical Bible para hindi ako ma-distract habang nag-devotional. Okay. Kasi kahit meron lang akong DND, do not disturb, ang hirap eh. Ang hirap niyang anuin. Kasi parang alam mo yun, kaya galing ka sa social media, then time for quiet, for devotion mo na. Yung parang, sige, mag-set ako ng time pero hawak ko pa rin yung phone. Parang hindi siya, sa akin, parang yung pakiramdam. Yeah. Parang sakit Hindi niya sa authentic. ulo. Ano ba? Sakit sa ulo. I mean, parang hindi ako makapag-focus pa rin. Parang hindi pa rin si Lord yung kaano ko. So, nagtatransition na ako to physical Bible. Okay, so more on the focus part lang. Kaya nga Na parang- related ako dun sa sinare kong trending topic kanina eh. Kasi isa ako sa mga dun eh. Okay. So kumbaga, ayaw mo lang kasi na nahat. Siyempre, Yeah. when we give attention to the Lord, we give it wholly, di ba? Full and fully. Pero kahit naman na dati, Bible app din gamit ko. Kahit yung mga devotional plans sa Bible, within the Bible app na. Ang una kong encounter dyan actually, Our Daily Bread na app. Yung mga kahit mga nung pang Nokia quick days devotion pa, ko. Wala pang ganun. Pero kahit Bible app, kahit ang gamit ko is cellphone, helpful pa rin sa akin kung may journal. May sinusulat. It's Hindi pa mawawala yun. it's interesting kasi 'di ba, ayun nga, may tension in transitioning dati from paper to digital. Ngayon may transition naman na nangyayari from simply digital to AI na yung simple na pag-pull up ng ChatGPT, can you search for Bible verse that Actually, oo. 'di ba? Parang may ano ba kayo? Ano ba? I think dapat right balance pa din. Pagdating sa paggamit ng mga ganyan. Anong mga experiences nyo? Ano ba, nag-preach ba kayo tapos na ubusan kayo ng oras sa pag-prepare ng slides or what? Tapos pinaano nyo? Usually sa akin yun, with AI, ginagamit ko siya for research talaga. So, kunwari, even sa personal study, so kunwari may nabasa mo sa Bible, gusto mo malaman yung background, yung context, language, meaning, mga ganyan. So, That's nice. tinatanong ko sa ChatGPT. So, it gives more depth or understanding doon sa binabasa mong text. Yeah. In a way, parang parang archaeologist ka lang din. Hinahanapan mo ng tawag dito, ng depth pa. Beyond the words that you're reading. So depende pa rin pala talaga siya in how you use it. Diba? Oo naman. Kasi you can use the Bible, you can use ChatGPT to prepare you a whole sermon. Posible yun. Without editing. Kahit prayer. Ano yung last? Wag naman prayer. Para nangyari last Let time. me know if you want to tweak. Taylor. Ay, by the way, hindi pa pala tayo nag-hello sa mga nag-comment dito. Hello guys sa mga nanonood sa 24,000. Yeah, marami. Nakakatawa ngayon. May natutunan ako si Sir Nathaniel Osorio. Sabi niya, meron na palang Pinoy version na Bible app. Last May year natutunan daw, ako. Pinoy version? Meron. Sa Bible app mismo. sa Hindi po. Baka O app talaga. Baka na app. Pinoy version. Separate. Cool yun we have to check that out. Pinoy version. Okay. Sabi ni Jay Laborte, minsan mahirap magpabalik-balik sa digital to traditional or vice versa. Pero nasi-shape yung faith ko when using technology dahil napakaraming pwedeng i-explore digitally
na nakakapag-grow din sa akin sa ministry. Amen. Ayun. So gets ko yun yung minsan pagpabalik-balik. Actually ang isa sa challenge sa akin, dati kasi sanay talaga ako na nagsusulat ng journal sa paper. Yeah. Pero may mga times talaga, may nagsabi dito na depende sa mood, paper or digital. No, ganun din ako. Depende sa, kanwari, ngayon gusto ko magsulat sa papel. Tapos next time gusto ko mag-type ng thoughts ko sa computer. Yeah. So parang yung mga journal ko kalat-kalat. So siguro next time makikita na lang ng mga ko alam mo yun kung saan yung mga thoughts ko. Day 1, day 5,000 agad. Tapos meron naman yung pag nagbabasa ka ng Bible, minsan binabasa mo yung Bible mismo, minsan sa app ka, minsan nga pinapakinggan mo na lang di ba? During chores, Commute. di ba? During commute, maganda yung thought na you're still hearing the word kahit may ginagawa ka. Para sa akin yun yung magandang use din ng Bible app. Top tier sa akin na may audio Bible. Yeah. Kasi 'di ba, may verse na ganun by hearing the word of Christ, not just by reading naman. Faith comes by hearing. Ayun, faith comes from hearing. Hearing. And mas natatatak siya sa akin pag napakinggan ko. So hindi ka na nagbabasa. Better kung pinapakinggan din binabasa. Yeah. Ayan. Interesting sa akin yun kasi oo. Tinatry kong makinig din ng audio Bible pero parang for me hindi naman to kasi may sarili ano yan Ay, nako. kumbaga we have our own learning Visual learner ka or auditory. so sa akin pag nakikinig ako pinapakinggan ko siya tapos parang ang bilis niyang mag-pass na siguro nasanay lang ako na hinihimay talaga per verse. I think na gets ko yung may experience ako before. Pag nakikinig ako tapos minsan may ginagawa ako or may mangyari lang sa harap ko, mapipilitan akong i-rewind na naman siya. Kasi nakuha, for example, may kumahol na aso, may makukuha agad yung attention ko, mababali yung focus ko sa pinapakinggan ko. So parang kanya-kanya ng or even listening to worship songs that can also while doing your chores, while doing your work, if it's something na isn't distracting you and helping you be in that presence I think that's one of the good uses of technology to shape your routine nga to diba? To shape your routine as you shape your faith. So ano yung usual na mga natin sa tingin yung mga cons when we're using technology? Siyempre kung magre-rely ka na too much na hindi na ikaw nag-iisip. I mean, hindi mo na hinahayaan na si Holy Spirit yung mag-reveal sa'yo ng truth about sa binabasa mo. Baka may may scenario ka ba? May example ka ba na specific? Siyempre, madalas natin na pag-uusapan dito, ChatGPT, di ba? Tsaka parang nare-recall ko sa mga previous episodes natin na tatakal na rin to, yung balance using AI sa paggamit ka pa nag-outing ka ng preaching o nag-search ka ng mga meaning ng mga verses. Yeah. Ayan. So, syempre natamaan din ako doon kasi parang check ko naman yung sarili ko na kung too much reliant na ako sa pag-search sa ChatGPT. May mga times na ganun, honestly, na parang hindi ko kasi talaga maintindihan, sinesearch ko na lang. Yeah. Ganyan. Pero since nga na-learn ko ulit na that may balance, so parang lumalayo rin ako minsan. Yeah. Nahayaan ko na mag-saturate muna ako sa word tapos pray. Then siguro ginagawa ko is for contextual background na lang muna. Okay. Yung mga parang historical, mga ganon. Para mapabilis yung yung pagbabasa ko. Halimbawa, pag nagbabasa ako ng Bible. And nakakatulong din sa akin yung mga footnotes sa mismong Bible. Kaysa mismo sa mag-search ka kaagad ko anong meaning nito, ganyan. Yeah, that's true. So parang combination, basta may balance ka.
sarili mo sa paggamit ng ganun. Speaking of yung sa mga footnotes na yun, yung, Kasi ano yun mga Bible scholars ang naglagay nun Yeah. So talagang subok na. Ayan. It's a good check din na na minsan kasi si ChatGPT kasi parang kumakalas siya sa gusto mong gawin minsan at sa gusto mong pagawin sa kanya na kailangan mong linawin sa kanya na only use research on from this. For example, may specify ka, ayaw mong lakihan yung sample size, sabihin natin. So only use this this specific documentation ganito. Minsan kumakalas siya sa haba ng usapan nyo. Alam niyo yung parang naano rin siya na Lutang. nawawala rin siya sa focus niya. Parang ganun. So kailangan mo tawag dito i-remind na minsan nga parang nagiging critic ka na kay ChatGPT. Di ba sabi ko sa'yo? Feeling ko sa dahil lang sa free version yun. Ewan ko pag sa paid kung Sabi ni ganun siya. ChatGPT, nagbayad ka. Bayad yarn? Paano kaya pag ginanong ka niya? No? Bayad yarn? Ayun. Bro, yeah. Siguro isang Negative. inisip ko negative outside of ChatGPT kasi may sariling naman yun. Pero yun nga yung mga apps like Bible app or inisip ko ng mga faith related apps. Well, number one is distraction sa kunwari kung gumagamit ka nga ng phone for Devo. Yun nga kahit mag-DND ka, 'di ba? Minsan nasa mind mo na sino ano kayang nangyayari, parang gano'n. So gusto mo may ganun 'di ba, yung parang sabi yun yung kahit hindi nagba-vibrate yung phone mo sa pants mo. May urge ka na. Phantom something parang gano'n na parang may nag-urge sa'yo na tignan. Pero dahil nasanay ka na lang talaga na alam mo yun, parang addiction siya, di ba? Minsan pa Phantom ito. notification. Syempre, di ba? Ewan ko kung nakarelate po kayo, pero sa mga Gen Z. Ay, grabe. Grabe. Kasi syempre, may mga... kasi nakaka-relate sa akin na kapag mag-devotion ka, gusto mo i-set yung mood, magpapatutug ka muna ng music. Syempre, sige, gagamitin ko muna yung phone ko, patutug ako ng music. Tapos di mo na namalala, nasa iba ka na, nasa YouTube ka na. Naubos na yung oras mo kakahanap ng magandang Christian music. Hindi naalala ko yung may reel nun na nag-worship siya gamit yung YouTube. Tapos biglang may commercial. Hindi na stop. Pero yun nga, wait lang. Ano ba? Going back doon sa natin. So, ayun, nawala Yung tuloy con. Sa technology na tayo. Technology. Medyo lalayo na tayo sa ChatGPT. Yun nga, distraction and siguro may mga times kasi sa life natin na inaccessible yung tech. Alam mo yun, so kunwari, meron pa bang ganun? Bundok ka. Kunwari, pumunta ko sa bundok or di ba? Yeah, may times na or walang walang- internet, di ba? Yung Signal. ganun. So, minsan, nasanay tayong, nagiging dependent tayo Yes. sa technology na hindi tayo makapag-function Okay. yung faith natin completely without it, di ba? So, parang, may time supposed to be magpipreach ako. Tapos, hindi ko dala yung physical Bible ko. Pero tapos hindi ko na check na yung phone ko maglolobat na. Tapos wala akong dalang yung mga ganong scenario, Yeah. 'di ba? So mahirap na totally mag-rely sa tech for your for your faith and ministry. Naisip ko tuloy yung yung mga times na may mga live stream issues tayo. Tapos for example, nag-stop yung live stream. How do you solve that, 'di ba? Na wala ng internet, na wala ng how do you, syempre papraning ko talaga pag pag nangyari yun parang yung sa lang din, yung sa basta may event tayo somewhere malayo na hindi nga lang internet buong kuryente, 'di ba? Tumigil, namatay. Pero it was such a moment na people were just continuing and worshiping, na nagsisiilawan na lang sila sa mga phone nila. Patay na yung yung habang si live stream team syempre naka-ready
na pagbalik ng kuryente, okay, let's go back. Pero kumbaga, yung mindset na, or rather, nakaset na yung mind mo na na hindi niya masisira ang ina-establish ni Lord Yes. in that moment. Yeah. It's best naman yung mga ganung pangyayari. Pwede ka mag-plan A, plan B hanggang plan Z. Pero may mangyayari talaga. Abot sa point na surrender ka na lang. Sabi mo, Lord, lahat, ginawa ko na lahat. So I leave it up to you. And mag-worship ka na lang. Okay, that's true. Alright, Ayun, ayan. basa tayo ng comment. Sabi ni Kuya Herbs, tech is a tool and should be our slave. Useful in automating a lot of things. Importante wag pilitin na mapalitan ang human learning transformation experience. Well, agree. Ayun. Si Nathaniel, okay. Traditional and digital ginagamit ko kasi kulang pa ako sa physical Bible na iba't ibang version. Nox. Nangongolekta na ibang mas naintindihan ko kasi yung binabasa ko, lalo kapag may iba't ibang version tapos nagamit ko pa yung commentary like Enduring Word. Nox. Ayun. Si Jay, sabi niya, siguro yung hindi na ako yung nag-iisip para sa task at hindi na ako nagiging creative. I think sa Pero AI. oo. Actually kasi kahit naman yung ChatGPT, tanungin mo ng mga suggestion, ng mga creative suggestions. Yeah. Hindi pumapasa sa ano ko eh. Yes. Standard. Hindi, pero minsan talaga, parang magsasuggest siya ng mga, isipan mo ako ng mga ganitong idea. Iba pa rin eh, di ba? Nakikita mo eh. Oo. Somehow How it will be na-notice. received. Ayun. So, Siguro sa na lang, spark. May nabasa ka doon, hindi okay sa'yo, pero may nag-spark sa mind mo dahil nabasa mo. Yun natawag pa rin sa yung help Ako niya. sa yung mga ganun, hindi sa pag-generate ng idea. Yung nakatulong sa akin yung ChatGPT sa execution kung paano ko gawin. Kasi like may magagawin tayo mga video kunyari, mga projects. So may naisip na ako na content or na message na gusto kong gawin. Minsan sa execution ako natatagalan. Anong magandang way to show it? So doon ako nanghingi ng ng suggestion. Kung paano ipapakita, paano i-animate, paano like typography, designs, mga ganun. Pero yung message talaga, bihira ako mag-rely sa AI for that. Para siyang yung mga lessons natin recently, mga templates, 'di ba? Kasi templates kung kailangan mo pa rin siya i-edit on your own para sa iyo talaga ma-personalize mo yung yung template na yun. Kung wala kang gagawin dun, template lang talaga siya, 'di ba? So, in a way, technology can be, something na it's kind of a template for your creativity na pag linatag mo yung imprint mo, kumbaga, yung style mo o kung anong yung binigay na gift sa'yo ng Lord. Kaya I think as Christians, manonotice natin talaga na hindi lang tayo basta prompt lang ng prompt eh. Manonotice natin na may malalagay talaga tayo eh. Kahit gaano ka-advance si AI. Kahit nga text lang yan, 'di ba? Script. Uneasy tayo pag pag pina-prompt mo si AI ng script from top to bottom. Hindi siya enough. Yeah. May unsettling feeling. Correct, maganda yan. Kasi parang pag sa kanya ka nag-rely ng like yung ideas parang may something totoo ba daw? parang may something behind that na parang hindi mo mapagkatiwalaan basta-basta din. Oo nga, yeah. I think I think one of the reasons is because spontaneous din yung spontaneous tayo, which hindi niya ma-replicate yung pagiging yung spontaneity. Ang hirap banggitin. Sabi ni Jezreel, maganda siyang maging kasangkapan. Wow. Pero wag siguro masobrahan sa pagiging dependent. That's true. totally dependent. It's crazy. Ayun. Okay. So ano yung pinaka creative use ng mga ng tech na nakita nyo so far? Wag muna sa faith. Creative use lang to tell something, to tell a story, Mga videos, reels talaga ng mga kabataan, doon ako nakaaliw manood. Mga reels ng churches, kahit ginagaya nila yung mga sikat na nakikita nila sa TikTok. To see churches creating content to invite people sa church, sa akin, nakaka-encourage yun. Speaking of reels,
pati nga yung podcast di ba? Yung podcast, syempre audio lang talaga siya, di ba? Audio format Podcast lang na talaga nga siya. Video podcast. So kumbaga parang modern radio siya. Pero they're using reels to hook people more to the podcast itself. So I think sa akin yun isa sa mga creative use ng tech. Isa pa is I think nabanggit ko na to many times before, pero yung use ng Roblox ba yun o Minecraft Yeah. para para i-tour yung mga Mag-design. kabataan sa Jerusalem dun sa loob ng Minecraft. That's a good cause, no? That's a creative way to use it. Yep. Sa akin siguro yung use ng Ay, AI oo. video na pwede mong gamitin for illustration, for Yes. yun nga, for reels. Ayun. So na-share ko to last time this week, 'di ba? Yung parang isa sa yung brother-in-law ko nag-work siya sa isang company that produces YouTube videos and some of it are Christian, no? Napanood ko po yung music video. Oo, Yeah. na pambata, 'di ba? Kids, So, pambata na song using AI, Yeah. video using AI. Music using AI as Oo. well. So, parang in terms of spreading the word and the good news, malaking impact yun. Siyempre, may other side yun na yung creativity naman, di ba? Apo. So, pero in terms of, yun nga, sharing the faith and evangelism. Naalala ko malaking po, yun. naalala ko po sa Limitless natin, yung isa sa mga teachers natin, mga mentors natin, ang tawag dito, she uses AI to teach children music she uses music to, 'di ba? Music is a very powerful way to teach, no? Especially sa children, 'di ba? Even you making remember things sa music, pag naalala mo yung music, maalala mo 'yan. She uses music by prompting sa AI na ito yung words na ilagay mo, ito yung Yung mga kids church? sa mga yes, kids they church do po. that. Kasi si Plum po, si Miss Plum po ata. So, syempre personal opinion ko lang naman to, pero kung hindi mo naman siya i-commercialize, yung ganun. Yeah. Perfectly fine. Oo, if it's within your church or para lang yung mga kids nyo sa church nyo ma-accelerate ang learning nila. I think it's a great use for it. Siguro yung reflection ko dyan, yung mga tools nga, tsaka technology, kumbaga tools lang, kagaya na sinabi ni Kuya Herbs, tools lang talaga siya pero yung creativity nanggagaling sa tao, Yes. sa atin pa rin. So how kumbaga kung wala yung creativity ng tao, itong mga technology na ito, they cannot be creative in themselves. So, okay. Wala naisip yun. Pero, people, I guess, are bound to create something different pa rin talaga eventually. Kung kahit maka-catch up si AI na ang dami niya nang kayang gayahin, dami niya nang kayang gawin. siguro yung point ko lang is yung boundaries ng creativity or what we can do with technology is still dependent sa atin. How creative we can think, how creative we can become. Kasi kahit yung ChatGPT nga combination yan lang lahat ng information na galing din sa tao, di ba? So kaya nga minsan kailangan i-review mo siya, di ba? Yeah, pero siguro parang recent experience ko lang din na, di ba, nag-training tayo sa Mongolia noon, no? And si Martin nagturo about AI video, no? So dahil first time ko siyang kalikutin alam mo yun, so gumawa ako ng video na in their language na sharing the gospel, no? Pero parang sabi ko, grabe yung kayang gawin nitong ito. Pero nakadepende pa rin sa akin kung alam mo yun, kung ano yung maiisip kong idea, no? Kahit ipa-rehash ko yun kay ChatGPT,
Mahirapan magiging siya. paulit-ulit lang siya eh. So you need to think of another way. So manggagaling pa rin sa'yo talaga. Yes. So sa mga gumagamit dyan ng AI, I'm sure familiar kayo sa experience na parang paikot-ikot kayo sa explanation sa Yeah. sa AI. You would understand talaga na it feeds on input talaga. Kailangan may ilagay ka na something from your intellectual capacity, 'di ba? Dapat may binibigay ka, may binubuga ka. Yes, and you give feedback also. Kung gusto mong in the future, 'di ba, mag-evolve siya. You give feedback to the things that they create. Kasi 'di ba, Yes pwede po. ka mag-thumbs up, thumbs down. Mm. Sabihin mo kung mali yung yung design na ginawa. So, kailangan magbigay ka ng feedback. What do you guys think if we reach a point na we have AI preachers, Uy. VR churches, Baka hindi na imposible yan, ha? worship can be done through hologram, yung mga ganong klaseng technology. Hologram, no? O kaya naka-hologram yung preacher nyo. Pwede ba teleport na lang? Alam Iisip ko ko, ba't kailangan mag-hologram ng preacher eh. oo nga naman. Unless nasa Star sikat Wars. siyang speaker na nasa ibang lugar. Yeah. No? Or Yeah, I can imagine. wala na. Corporate event siya, tapos wala siya doon. Oo. Tapos yung hologram. O kaya yun. yun nga, mga sumakabilang Sumakabilang buhay buhay. na mga okay. na mga Christian Yung like hologram? si Ayun pa. C.S. Lewis or si ayun. Usod din ata. Wait lang. Oo. I think kung VR, I think may mga gumagawa na rin naman ng, I mean, VR I'm not what? sure, VR church? I'm not sure if kung may gumagawang church, pero may gumagawa ng mga Pero, VR classrooms. Merong isang I think sa Vietnam yun nung training tayo na si Pastor hindi ko na sabihin, pero ang ano niya in-upload niya yung boses niya, 'di ba, sa AI. Yeah. So nakuha na yung voice niya. Tapos Voice print, yeah. pinagawa niya ng devotional si ChatGPT na pinabasa niya doon sa AI voice app. Okay. Tapos magpo-produce yun ng audio file na sinesend niya as daily devotional sa mga sa mga followers niya. Ayun. So yung print ng voice niya reuse for kung ano man yung gusto Pwede niyang naman Oo. kung ano- Galing nga eh. High-tech siya. Oo. Mas high-tech pa sa... Hindi ko na. Ano mo ba yun? Parang Kinuwento niya yun, galing di ba? yan. Oo. So if you're okay with that, sa tingin niyo pag may video format na ganong version na, for example, hingi ni AI, gusto ko makita yung front, yung quarter side mo, side view mo, tapos gagawan kita ng video na kahit anong gusto mo. Papayag po ba kayo na as yung pastor nyo or a pastor does this? Would that be Pag cross? sikat na tayo. Pero pag... Siguro ang ano doon, bakit eh? Bakit? Ano yung reason na bakit kailangan mong gumawa ng... Kasi parang clone na yun eh. Di ba? What would constitute Pwede the ka need lang for it? ma-deepfake. Oo, kasi parang yun nga. Parang ka lang ma-deepfake in order the ng future, so. deepfake. Huwag mo na tayong mahirap na yung security Posible ba? natin. Posible ba? For me, I don't think it's personally, hindi ko pa siya It's not na ina-examine yung stance ko talaga dun kasi wala pa ako nakikita Yeah. na ganun. Pero if Possibility sa ngayon, lang. if it were to happen, maganda yung tanong ni Kuya Pate, bakit? Anong purpose mo? Siguro Intention. sa area ng entertainment siguro or kasi may mga concerts na 'di ba na nagpapalabas sila ng hologram. Oo. So for example, Ano pa nga yung alam ko lang yung kay Francis Magolona noon na nag-concert siya. With the sun. With the Sun, Yeah. 'di ba? Na nag-duet sila. So pero yun, more on entertainment, nostalgia. Pero kasi once na i-invade mo yung yung realm ng relationships Yun yung parang medyo
tricky na eh, di ba? Yeah. Yes. Oo. Definitely many people would be uncomfortable sa thought na yan, lalo na Christians talaga. Every time na may dumadating human na connection eh. every time na may dumadating na technological advancement, 'di ba? Always may nagka-question na Christian na is this from is this something from the Lord, 'di ba? Tawag dito, hindi ba to si Satanas, kumbaga? Hindi naman talaga makakontrol Kilos ba to yung mga ng kaaway? Parang inline din with may nabasa akong recent na news na sa Hollywood na merong AI na actress, parang gano'n. Yeah, apo. Ayaw ko kung nakita niyo yun, no? And kumbaga na kasama talaga siya sa film, tapos nailaban pa ata siya sa Cannes, no? And may mga nagpo-protest na mga artista na ayaw nila ng ganun. So I think Nakita ko the nga reason po. why is yung creativity nga nila, no? Opo. Will replace them. Yung performance nila, syempre. Oh. Music, song artist. Yes. Kasi para mapagkakitaan nila yung yung kumbaga yung model na yun na gumawa sila ng kanta, lahat tayo kaya naman gawin yun sa Suno na AI, pero itong voice print na to, specific voice print na to, ginawa nila ng parang label na na artist talaga. So may kilala niyo siya as hindi ko alam yung pangalan kasi. Pero may pangalan siya as an artist. Tapos treated siya na parang artist ka Tao talaga talaga. sa label. Hindi ba yun yung band? Hindi ko po alam kung meron ba't, pero meron parang yung pangalan band, lang siya eh. Oo. Isang name lang siya eh. Yeah. So Soon talaga, yung music industry will be affected talaga bad. Kasi nga, yung mga sources nga lang natin ng music yung Envato, like what we use, pwede ka na mag-generate lang ng music tracks. You just describe yung mood na gusto mo, then ilang seconds na lalabas na yung track mo. Ready to be used, diba? naisip ko nga rin what if there comes a time na yun na talaga yung kalahatan sa mundo, no? Yun na talaga yung norm, and Christians would have to to establish and penetrate that norm. So technically may gigamit na rin tayo ng parang gano'n naman talaga usually, like sa AI, skeptical lahat sa una, pero eventually nag-come to a resolution tayo na we have to we shouldn't limit ourselves. We have to establish the presence of God inside the inside that inside that platform, 'di ba? Once it becomes a platform, meaning doon na nagkakaroon ng warfare, 'di ba? Na sinong gusto mong manaig dito. Like for example, nung sa film, sa music, 'di ba? Sa film, sa music, sa gaming ang pinaka highest na kino-consume. Gaming talaga. So but the thing is, sa gaming, people Christians are usually against that, 'di ba? Or yung traditional opinion natin or traditional background natin, hindi tayo agree doon sa pag gaming. Pero the reality is, children na sobrang Yun na yung bata pa ginagamit lang nila. ay doon na sila nagko-communicate, doon na sila so if we keep avoiding if we keep avoiding certain things, certain battles, parang hinahayaan na natin sila na So kumbaga babalik ka pa rin doon sa na as Christians, no. Yun nga yung technology tool siya, Yeah. no. So ayun, kumbaga we will not let it control us or direct our faith, yeah. no. Yeah. Pero yung technology kasi ever since from the beginning andyan yan kasama natin, no. Yung printing press, TV, radio, no. And pa-advance lang ng pa-advance, and sa season ngayon syempre AI yung prevailing tech. Pero darating pa rin yung time na meron panibago ulit Yes. alam mo Yes po. yun. So siguro for us it's good to look back kung papaano ginamit ng Christians yung emerging technology at that time. Pwede rin yun maging pattern today. Yes. How we should approach it. Ayun. Instead of
instead of taking too much time doubting na Yes. naunahan na tayo. Actually, maraming pioneers ay Christians, pioneers ng Yes, technological advancement, 'di ba? Yung yung basta Printing pre. hindi yung parang medicine ba 'yun? Pagkakalam ko Christian siya or Yeah, not surprising. panglinis ng something like that. Penicillin. Penicillin. Ayaw ko kung parang yun ata yun. Pero yeah, this is not to discourage, 'di ba, yung mga tao kasi change will always come. So we just have to be It will always be uncomfortable. So try lang, 'di ba? Try mo lang. So try to enjoy it and learn it. Hindi pwedeng hindi mo pag-aralan, hindi mo pwedeng baliwalain, Yes 'di ba? po. That's why it's important to be in a community as well na hindi ka lang nag-iisa. I think there's many takeaways talaga na we can have, and maraming common takeaways nga tayo na may bibigay. Faith in the age of distraction, ayun nga. So tech can deepen or distract our faith, depende sa gamit natin. Just like what we talked about earlier na kino-contrast natin every time yung tamang way at ang maling way ng paggamit na maling application ng technology, but technology not in itself being evil or good, no, but yeah. So the first point is consistency versus convenience. So tech makes faith accessible, no, you can use it, no, pero real growth needs devotion. So ano po ang highlight natin dun? Ano pong meaning sa atin nun? Parang depth din siya eh. Like if you wanna grow talaga in your faith, all these tools are available. Mas madali na nga i-access yung salita ng Panginoon sa panahon na to. You have online Bible, tapos nasa cellphone mo lang, and then you can watch videos explaining So you can access it these passages. So but you really need to spend time like focus, learning, understanding, 'di ba? Hindi pwedeng papakinggan mo lang na parang in the background. Kailangan mo siyang for it to grow and take root sa iyong buhay. Naintindihan ko to. Diba dapat ano ba tawag doon? You have to allow it to grow. Naintindihan ko siya as parang by convenience, or by making it accessible, unbelievers will see who Jesus will meet Jesus, diba? Pero when they become believers, the next step isn't to to continue in the convenience, no, of things. So kailangan mo na maging intentional. yes, amen. Yeah. So dito na yung devotion nga, dito na manggagaling yung growth. Okay. Ano ba yun? Ako rin One more thing, like when you talk about unbelievers, 'di ba? Kasi ang ministry natin, we create content, we put things online. All we can do is sow seeds talaga online, yung mga things that we produce, like yung mga designs na ginagawa natin, that we put online sa Amen. Facebook Yeah. and all we can do is sow seeds, and si Lord talaga magwa-water and palago sa Yes. minsan Minsan hindi pa nga, nakakilala sa kanya. Isipin mo yung irony din nun na dahil sa super accessible niya, parang nagiging na siya, hindi na siya yung value niya, perceived Kasi value. it's too Siyempre, we available know na. that the gospel is valuable. We know that the word of God is valuable. Pero dahil kalat na siya, andyan na siya. So parang minsan may temptation sa Christian na andyan lang naman alam mo yun. Pero kung isipin mo yung mga mga Christians na nasa close countries na very rare or mahirap ma-obtain yung Bible. Yeah. Very precious sa kanila, 'di ba? So yun yung difference also, din. but ang challenge din sa Christian creators to do it excellently. Like sa atin, media organization tayo, hindi pwedeng basta-basta lang yung itsura ng gagawin natin. We have to invest and make the things we're producing Steward. comparable or something na maganda tingnan, like hindi siya pwedeng putyo-putyo lang. Yeah. We have to give it our best talaga and compete din sa dami ng noise online. Sakto, kasi yun nga, sabi nyo nga po, hindi siya pwedeng basta-basta lang, diba? Yeah. So number 2 is depth versus distraction. Algorithms push fast content, pero faith calls us to go deeper. Yes. Hindi pwedeng, kasi technically
I think many of us, lalo kung media person ka, madali gumawa ng reels na tawag dito. Maraming reels na na sumisikat na hindi siya ganun ka Yeah, excellent or what, hindi siya ganun ka bongga, pero siya, sumasabog siya. Yeah, kasi real siya. Yes. Authentic. Oo. Dama mo yung yung authenticity. message. So, And I think excellent pa rin yun. Kasi yes, excellence in its own doesn't way. mean naman na big Polish. equipments Yes. or Yes. super modern, super elegant looking. Pero kung ano yung materials and resources na binigay sa'yo ni Lord para mag-produce ng content na yun, yes. and na-maximize mong gamitin lahat ng yun, kahit budget lang siya, or Amen. excellent pa rin yun. Yun yung Amen. pinaka true stewardship talaga ng gifts na binigay sa iyo ng Lord. When He gives you something, maximize mo, tapos step up ka na ni Lord to bigger places. Like singing. Okay, number 3. Spirit, which is the last. Spirit versus algorithm. Algorithms shape attention, pero only Yep. the spirit can shape eternity. Yeah. Ooh. Ang take ko dyan, if ikaw ay consumer, di ba, ng mga Christian content din, kumbaga, okay yun, napuka yung attention mo. Pero, Don't stop there. yeah, don't stop there. Kumbaga, wag mo lang hayaan na yung mga tools yun mag-feed sa'yo ng word. Yes. Diba? Go directly sa word. And if ikaw naman ay isang Christian content creator, diba, ikaw yung nagko-produce ng content, wag kang mag-focus sa numbers na ma-reach ng content mo. Kasi again, si Holy Spirit pa rin yung mag-i-speak sa tao, si Lord pa rin yung distribute ng content mo, di ba? Don't be discouraged sa number of viewers or number of likes, reactions. Yeah. Basta always treat na even one lang yan, one soul yun. Diba? Equivalent to one soul yun. Grabe naman. Kaya Pwede na maging kahit 15,000 yun. Okay. Yun, Yeah. pwede yan. Oo. We're waiting siya. Actually, content Galing yan, creator na nga tayo, di ba? Oh, Yeah. lahat naman. Gusto ko ikaw yung main cam. Ikaw Daily, talaga. YouTube channel. Ano tawag? Pag-pray natin. Meron na. Galing. Naalala ko tuloy, nung college ako, may prof ako na favorite. Kasi there's a way she teaches things na hindi lang by the book. Sabi niya, sa jobs skills preparation ko siya na prof, na tinanong niya yung mga students, what settles what you produce, anong term din, what makes it unique, what sets it apart, yan, what sets it apart from the same ones that produce the same output. Anong sagot? Sorry ma'am, nakalimutan ko. Bagsak. Bagsak. Hindi, sabi niya basta na-lead kami sa usapan na hindi ka lang basta-basta nagpo-produce dapat. Ang sabi niya is 'di ba merong kasabihang bad publicity is still publicity? Yes. Nag-ano siya doon, nag-go against siya doon sa kasabihan na yun. Kasi you have to be responsible pa rin. Yeah. And technically, it's beginning to show na bad publicity is just publicity, 'di ba? Na hindi siya tumatagal sa iyo dahil sa sobrang daming content. Ang linalaban na natin ngayon is retention, 'di ba? Yeah. Na mag-remain yung sinabi mo, yung influence na binibigay mo in those few minutes or seconds, na magstay yun sa kanila. Yeah. Which Yung value na binibigay mo. Kung nag-hook ka lang ng kung ano-ano lang na sinabi mo sa reel or sa post, I don't think tatagal siya sa mga tao. Hindi ka babalikan ng mga tao for that. And it's tama ka siya, it's responsibility. If you show responsibility in what you publicly say, share, people are bound to go back to you then at some point, 'di ba? So hindi ko na babanggitin yung prof ko, baka pagalitan niya ako. Nakalimutan ko kasi yung exact Galing. Kasi yung sinabi ng prof mo, nag-poof
Yeah. nasa mind mo. So it worked out good naman po. May trabaho naman na po ako ngayon. Thank you. Okay. God is good. Yeah. Yeah. So let's share our takeaways pala. What is your takeaway from our discussion? I think ang ganda ng discussion natin ngayon. Yeah, sa akin for me let's just like nung nadala ako sa church, the technology, visuals, this can still be used to bring others to Christ. Naniniwala ko na good design, like may mga tao na very visual sila, like yung iba mahilig sa music. You can use all these things. You can use technology, incorporate technology to bring people to Christ. And wag natin siyang baliwalain yung impact nun. Yeah, yung gaming hindi ko masyado pang ma-relate kasi ako umabot ako sa point na umiwas ako sa gaming para Same. para makapag-focus ako sa sa sarili ko, like yung Same. personal growth. Pero I believe na games now are like ako, may 7-year-old akong anak na kahit hindi namin pinapa-games, may desire siya maglaro eh. So I see the value in that. And yeah, we should not shy away from technology or things like that to help disciple yung mga tao na nasa paligid natin. Amen. So, Kahit may accessible ang tech sa atin and definitely malaki yung impact ng technology sa pag-shape ng faith natin. Kumbaga parang kung babalikan natin yung mga technological advances like print, radio, TV, definitely it has impact how people believe and how our faith is shaped, pero yun nga we must not be dependent and be distracted ng technology, and ultimately may mga bagay na hindi kayang palitan ng technology, like creativity, relationships, intimacy with God, so kailangan natin ng wisdom to identify kung alin doon yung pwedeng tulungan ng tech, alin doon yung sa atin lang, alam mo yun. So and also challenge din for us na if tech shapes our faith, how does faith How does faith shape our tech? hindi naman shape our tech, pero how does our faith influence the way we use technology, diba? So by the content we produce, by the yung ethical and moral use of technology, at iba pa. Ayan, so something to think about. Sorry. Alright. Naalala kasi ako kay Ayan. Pat. Sabi, may nag-viral na reel. Sabi niya, don't just love your job. Job your love now. Pagpasensya niyo na po ang acting ng mga host. Sige, chef, go on. Yun na yung takeaway ko. Takeaway na ako sa inyong lahat. yeah, good. Yeah, for me, takeaway ko. Take it away. Take it away. Go, Chris. Takeaway ko is halimutan ko na yung takeaway ko. Yung takeaway ko is don't just tawag dito, always be engaged with your church talaga. Every time na may mga technological advancement, may mga bagong platforms, always tawag dito, being commune or communicate with your own church. Don't just wag niyo lang sarilihin yung understanding ng kung tama ba gamitin to o hindi. Lalo na at for sure tuloy-tuloy tayong mga advancement sa point na to. So I believe na the collective wisdom, eventually your collective wisdom na binibigay ni Lord sa buong church nyo, you will get the message on how to navigate whether ethically or responsibly, kung paano gamitin ang technology or when to use it to, of course, to further to establish His kingdom, diba? So instead of just doubting right away, maybe
it's more important to consult muna with your pastors. What do they think about this? Or kung gagamitin mo siya, I think okay to. Very convenient to use para maka-produce ako ng maraming content para ma-bless yung mga tao. I think it's always a good tawag dito, priority talaga na to seek wisdom before you act. To seek His righteousness nga, diba? Amen. So tech shapes us, pero faith should always be spirit-led. Our tools change, but God's word stays the same. So not an iota nga, diba? Not an inkling. So we just want to part with you bye-bye. We just want to end with this final encouragement. Romans 12 verse 2, transformation. Wow, na. Transformation comes not from algorithms but from God's Spirit. Siyempre hindi yun yung Bible verse. Hindi yung sabi, okay. Tawag dito. Ito yung by the renewing of your mind. Yun. Tawa ko. So, kung may isa kang bagay na na-adjust this week sa tech habits mo, gawin mo. Hayaan mong si Lord ang mag-shape ng faith mo, hindi lang ang feed mo. Amen to that. Alright. Thank you very much for staying with us in this episode 17. We hope you have learned so much. You have gotten something na take away na pwede nyo i-share sa mga kanya-kanyang teams nyo, sa kanyang church nyo. As always, we are here in Media and Ministry Forum. We are here in Asia Pacific Media to always promote, of course, the gospel. Yun talaga, to multiply His word. So again, maraming salamat po sa inyo. Yes, We will thank see you po. on our next episode. By the way, my name is Chris. My name is Shebby. Ako si Pat. JR. And we'll see you guys. Thank you. Maraming salamat po. Bye. Thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Let's continue this conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.